Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, and ang inyong vlogger na masipag gumala at masipag din magtrabaho. And for today's video ay pag-uusapan naman natin yung about sa sahod ng factory worker dito sa Poland. Yes, magandang usapan to. Actually, maraming nagtatanong sa TikTok ko kung magkano daw ang sahod, pero hindi ko po talaga kayo pwedeng sagutin doon about money conversation kasi nga bawal yun sa TikTok. Lagi ko pong sasabihin sa inyo, bawal po yun sa TikTok. So, for today's video ay magsa-salary reveal ako, pero wala akong payslip guys kasi yung agency namin is na hindi pa sila nagbibigay ng payslip. So, pero sasabihin ko sa inyo kung magkano yung mga sinasahod namin dito. So, dito sa Poland, kapag ka-factory worker ka, per hour yung sahod natin. So, kung masipag po tayong mag-overtime, malaki ang sasahurin natin. Pero pag tatamad-tamad ka, sakto lang. Sakto lang. Ako naman masipag akong mag-overtime. Pero masipag din akong mag-absent. Huwag niyo akong gayahin na. So, ito na nga. Dito sa Poland, twice a year nagtataas ang sahod. July and then January ato or December. Hindi ko pa na-experience yung January or December. Pero last July, ayun, nagtaas nga talaga siya. Nung dumating ako dito sa Poland, ang offer sa akin is 22. So, sa ibang company yun ha. And then after 3 weeks, nag-stay ako dito sa Poland, lumipat ako ng agency kasi may offer sa akin na mas mataas and mas maganda yung offer. So ang offer sa akin noon is 24 zloty. Yung 24 zloty guys is may kaltas na yun sa agency. Ang alam ko ang bigay ng company sa agency is 26. So, pero ang binibigay kasi yung agency na yung nagpapasahod sa ating mga worker kasi under agency nga po tayo. So, ang sahod nila na binibigay sa amin ng mga worker is 24. So, 24 malinis na yon. Pero, hindi po lahat sumasahod ng 24 zloty dito sa Poland kapag factory worker ka. Sa company namin, dalawang agency ang sumasahod ng parehas. Kami yung matataas dyan. Dalawang agency, yung sa amin na agency at saka yung sa isang agency. Agency naman din yun ng friend ko. Parehas kami ng sahod. And pag nung nag-July, tinaasan kami, naging 25. So, nagtaas siya ng 1 zloty. So, malaking bagay din yun kasi kapag naka 200 hours ka in a month, so parang nadagdagan ka rin ng 200 zloty. And then, so, bawat agency nga dito sa Poland ay iba-iba ang pasahod. Kaya paswertihan na rin lang. So, kami 25 zloty na kami ngayon. And then, yung iba may sumasahod ng 23.50. Ang yung iba naman ay may sumasahod ng 22. Yung iba naman may sumasahod ng 21. So, ganun po siya dito sa Poland. And then, sa factory na pinapasukan ko, the best siya. Kasi nga, may bonus kami every month. So, kasali na rin naman to sa sa salary, diba? So, sasabihin ko na sa inyo, hindi naman lahat ng factory dito sa Poland is nagbibigay ng bonus every month. Sa amin, dati malaki, nag-start siyang nagbigay is June. Yung natanggap ko talaga nun is 1,235. Kasi nakadepende yun sa sahod mo. Kumbaga, kung malaki yung sahod mo, malaki yung bonus mo. Ganun. And then, nung sumunod, binabaan. Kasi nga daw, hindi namin inaayos yung gawa namin. So, naging 650. At saka marami akong absent nun. Yun. Naging 650. Nung ngayon na talaga, naka-fix na siya. Naka-fix na 500 zloty. Pero, malaking bagay din yun na yung bonus na yun, diba? So, maganda. And, isa pa, sa factory na pinapasukan ko, free job meal kami. So, libre yung pagkain namin sa canteen kapag nagwo-work kami. Kasi, hindi kami allowed na magdala ng food, outside food, kapag pumapasok kami. Because, yung factory na pinapasukan namin is food factory. So, bawal kaming magdala ng food kasi nga baka yung food namin nagkikerry ng bacteria and then ma-spread namin sa loob. So, bawal yun. Kaya, malaking bagay din siya na free food kami. So, less na sa iisipin kung ano yung babaunin, saka less pa sa budget. Kapag ka nandoon kami sa work, ay tipid
napakatipid talaga. So, ang ganda diba ng pinapasukan ko, factory. May pa-party din, ganun. And then, isa pa, ano pa ba? Ayun nga, yun na yun. So, in 1 month, meron tayong basic hours na 160 in 1 month. Yan ay kapag papasok tayo ng Monday to Friday, and 8 hours lang yung pinapasok natin. And then kikita naman tayo ng mga nasa 62k pesos ata. Sa pesos. Parang di ko sure. Oh. Pero ako naman is never pa talagang bumaba sa 160 hours yung ipinasok ko. Kahit nag-a-absent ako. Halimbawa ngayon, patapos na yung buwan, pero naka 197 hours na ako. And then may pasok pa kami sa Monday. That is the last day of payroll namin. So, meron kaming 10 hours na pasok sa Monday. So, baka ka 200 plus hours na naman ako. Plus yung bonus pa namin na 500 zloty. So, malaki din yung sasahurin ko. O, diba? Yan yung real talk yan. Yan yung sasabihin ko na sa inyo yung sahod. Okay naman po dito sa Poland about sa cost of living. Kasi nga, mababa lang yung cost of living. Halimbawa, lalo na sa mga karne, madali lang bumili ng mga karne dito. Kasi nga, nagsawa na nga kami sa karne. Mas mahal yung gulay kaysa karne. So, ayun. Yung manok dito is nasa 9 zloty lang yung kilo, ganun. Ilang beses mo nang uulitin. Ano yung uulamin yun, di ba? Lalo na pag solo ka lang na kumakain, nagluluto. Matagal mong maubos yun. Kumbaga, bibili ka ng 1 kilo, i-divide mo siya sa 3, ipa-plastic mo na lang siya, tapos ilalagay sa freezer. So, the best talaga. Sobrang mura kung hindi ka magastos. Kaso nga lang, ako kasi, medyo waldas din. Yung nakakatipid ako sa pagkain. Pero, ayun, yung online shopping, doon naman ako napapagastos. Pero okay lang yun kasi para din naman sa self ko, guys, diba? So, ganyan yung, yung style ng sahod dito sa Poland as a factory worker. Okay lang naman po. At saka, yung mga nagsasabi na mababa daw ang sahod, no, it's enough lang po talaga. Kasi kung nandun ka rin naman sa Paris or sa Spain, parang ganun din naman ang magiging malinis mo. Tsaka ang trabaho dun is kadalasan linis-linis. Ako naman is, love ko naman yung pagiging factory worker ko dito sa Poland kasi nga masaya, and then sa work namin, mababait yung mga tao, yung sa department namin, halos mga kabataan. Hindi ko na nga alam kung paano ako magmamatured kasi nga yung mga kasama ko is mga nasa 20s lang sila, nasa 30, yung sumunod sa akin is 33, tapos kasunod nun mga 20s na. Ay, Diyos ko naman guys, mag 38 na ako. So, ayun nga, nakakabata sila kasama. So, ang saya po. And about sa sahod talaga, kontento po ako sa sahod dito. And wala namang nagrarun away sa amin. Ayun, so, sa video na ito, sana naliwanagan kayo kung magkano yung sahod. Pero, pumunta naman tayo dito sa Europe, sa Poland, hindi po dahil sa sahod, kundi para makapag-Europe tayo, makapag-explore tayo sa ibang part ng Europe. Ako sa Germany pa lang yung napuntahan ko, para kasi gusto kong gumala, pero gusto ko kasama yung friends ko. And then sila is yung pa-expired na yung visa nila, so hindi pwede. So, maybe next year gagala kami ng gagala pagka may mga TRC na kami. And then guys, ano pa ba? Ayun, ano pa ba yun? Ayun nga, ayun yung pasahod sa sahod ko dito. Yung sinasabi ko is yung sahod ko dito sahod ko dito sa Poland as a factory worker. 25 zloty per hour. Kayo na po ang bahalang mag-convert niyan sa pesos. Basta, hindi naman ako, ang kadalasan naman ng pinapasok nyo dito is 200 hours every month. So, sa amin parang wala namang sumasahod ng basic lang. Kasi nga, nagbibigay talaga sila ng overtime. And pag nag-overtime din po tayo, tinatanong din nila na gusto mo bang kaya mo bang mag-work until ganitong oras. Halimbawa, out namin ng alas 2. Kaso pag overtime pa kami ng hanggang alas 7 o 3 hours. 3 hours ba? 3 hours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 hours, ganun. Kasi, nung Webes, naka 13 hours kami kasi alas 7 kami pina-out. Diba? Minsan naman, pag pang afternoon shift kami,
Imbes na alas 4 yung pasok namin, pinapapasok kami ng 12 kasi nga pag kulang ng pagtambak yung kabilang shift, ganun. So, doon kami nakakapag-overtime. And then, yung group namin sa department namin, kami yung laging nahuhugot. O, di ba, ang swerte na. So, dapat po, pag pumasok kayo sa factory, sipag-sipagan din kayo sa umpisa, and then pagbibigyan kayo ng overtime, wag po kayong tumanggi. Kasi pag once na tumanggi kayo, baka hindi na kayo alukin ulit kasi tatamad-tamad ka, kasi nga, baka hindi mo kaya, ganun. Madali lang naman ang work sa factory, hindi siya nakakapagod. Pero pabilisan ng galaw ng kamay. Katulad sa amin kasi nga, di ba, na conveyor yung kaharap namin. Dapat damputin talaga namin yung sa amin na gagawin namin. Hindi pwedeng lumagpas kasi ibabalik din sa'yo yan ng tsaka mahiya ka naman. So, ganun po siya. And then, nakatayo. Kailangan palaban ka sa pagtayo. Yung mga lady guard dyan sa Pinas. Kayang-kaya nyo to, promise. Ako kasi, sanay naman ako sa Taiwan kasi nga dati akong factory worker. So, that's all for today, guys. Sana kontento kayo sa sagot ko kung magkano yung sahod ng factory worker dito sa Poland. Ang sinasabi ko po ay yung about sa akin, saka about yung sa mga kasamahan ko. So, hindi po ako gawa-gawa lang, gumagawa-gawa lang ng pasahod dito. Yun po yung mga sinasahod namin. So, iba-iba yung sinasahod namin. Bali, 3 agency kasi kami dito sa amin. Tapos yung sa friend kong isa, tapos yung sa kabila naman, iba din yung agency nila. So, ayun po. Kaya, paiba-iba po ang sahod. So, thank you for watching, guys. And comment below po kung ano po yung gusto nyong malaman pa about sa pagiging factory worker here in Poland. So, it's me, ang inyong vlogger na masipag gumala pero hindi na nakakagala at masipag din magtrabaho. So, bye-bye. See you on my next vlog.